Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Patuloy po na umiinit ang issue kaugnay sa pagkakasiba kay PNP Chief Nicolas Torre III. Okay, so marami po ang spekulasyon na di umano ay ililipat siya sa ibang posisyon. Ayan, nauna na nga pong ipinahayag ni Press Secretary Attorney Claire Castro na mayroong isang malaking proyekto o trabaho mas mabigat pa sa pagiging PNP chief ang nakaabang kay General Torre. Yan po ay mula sa bibig mismo ng ating PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Binanggit po niya ito sa kanyang vlog no, sa YouTube channel po nito. Okay, so yan po yung isa sa mga good news na inaabangan natin. Okay, good news sapagkat nakikita natin na hindi pa panahon para mawala sa gobyerno itong si General Nicolas Torre III. Okay, so ano nga ba ang mga dahilan kung bakit inalis at tinanggal si PNP chief? Okay, so una ang dahilan na nakikita natin dito ay yung dinaluhan niyang event na gumamit po siya ng mga blinkers. Sa totoo mga kaibigan, mayroon lamang selected officials, government officials, yung maaaring gumawa ng ganon. So umattend po siya ng fiesta at gumamit po ng mga blinkers. Ang may karapatan lamang na gumamit noon, ang Pangulo, syempre, at iba pa. Supreme Court at House Speaker. Ayan. So, yung mga ganun, guys. So, siya ay nag-asta na pinakang mataas na posisyon. Yan po yung nakikita nating dahilan. I-research nyo na lamang po. Pangalawa, ay yung pagkaka-demote niya sa second from the highest rank sa PNP. Si Nartates. Dinemote po niya si Nartates. Samantalang isa yun sa pinaka mataas na opisyal sa Hanay. Ngayon, yung pagkaka-demote o pagkakalipat niya, pagre-reshuffle niya, ay karapatan naman po ng PNP chief yun. The thing is, nakalimutan niya na mayroong approving officers doon sa kanyang mga gagawing hakbang kung magre-reshuffle siya. Dapat ito ay mayroong approval at may go signal mula sa NAPOLCOM, National Police Commission, na kung saan ang chair ng NAPOLCOM o pinakang pinuno o head ng NAPOLCOM ay walang iba kundi ang DILG Secretary na si John Vic Remulla. So, syempre, kung ikaw yung head, tapos alam mo yung proseso, tapos yung PNP chief magpo-promote, magde-demote, mag-shuffle ng mga hanay nang hindi ka man lamang binigyan ng kopya o hindi man lang hiningi ang iyong opinion, kahit opinion lang. So, masasaktan ka talaga na parang, hello, mas mataas pa ba sa akin itong si Nicolas Torre? So, ganyan po yung nakikita natin. At pangatlo, nakikita natin na ang Senado po ay Duterte Black. Okay, ang Senado po ay Duterte Black. So, ibig sabihin, sila po ang magbibigay ng pondo sa mga ahensya ng gobyerno. Sila po yung pinakang final approving officers sa pagbibigay ng pondo. Magkano nga ba ang confidential and intelligence fund ng DILG? So, amounting to 500 million lang naman. Napakababa. Oo. 500 million lang naman ang pondo ng DILG. Ngayon, kung
Hindi, eto ha, opinion ko lang naman. Kung mawawalan ng pondo o tatanggalin ng ng 20th Congress yung pondo ng DILG sa kanilang Confidential and Intelligence Fund o kahit babaan nila, gawin nilang 50 million. Malaking bagay din yun, yung 500 million, no? So, baka merong under the table discussion, arborin ko na itong si Nicolas Torre. Tanggalin ko sa PNP. Huwag mo lang akong bawasan ng budget. So, yun. Yun yung nakikita natin dito. Pang-apat, alam niyo yung yung napanood niyo ba yung may demo itong si General Torre kay President Duterte, kay President Marcos Jr. doon sa 3 minutes response time. Tapos sabi ni General Torre, pili po kayo, Mr. President, pili po kayo ng lugar na tatawagan natin as a demo, di ba? So, tumawag siya doon sa lugar. Si President, andun lang, nakikinig lang, nanonood lang. Di si General Torre yung nag-isip kung anong lugar yung tatawagan para ma-test yung 3 minutes response time. Biglang nawala ng internet. So, pumalpak yung 3 minutes. So, ginawang 5 minutes. Okay, siyempre, kailangan nating i-fine tune. Parang ano lang yan parang AI model, machine learning model na kinakailangang i-fine tune yung system. Okay? So, pumalpak yung system, ginawa na, mula sa 3 minutes, ginawang 5 minutes na nga lang yung response time. Palpak pa. So, siyempre, naka-broadcast yun on a national television, naka-broadcast. Di, napahiya. Andun pa man din si Pangulong Marcos. So, hawak po, no, ng Pangulo ang PNP bilang siya po ang commander-in-chief, tapos yung hepe ko gaganon-ganon, tatanga-tanga. Diba? So, eto na nga mga kaibigan. Ang nag-appoint po sa Pangulo, ang nag-appoint po sa PNP chief ay ang Pangulo. Ngayon, karapatan din ng Pangulo na tanggalin yung kanyang appointee. Pero hindi po ganun basta-basta. Meron pong dapat matinding requirements o dahilan kung bakit niya tatanggalin si PNP chief. Kasi hindi po pwedeng basta-basta natanggalin yan. Ano po yan? Tawag dito. May pinangahawakang posisyon si General Torre. Protektado siya ng civil service. Unang requirements, ang PNP chief dapat ay 4-star o 5-star. Tama ba 5-star? Teka, tingnan ko nga. Oo, basta. Dapat 4-star general. Oo, tama, 4-star general. Okay, so dapat ang PNP chief ay 4-star general. Si Torre, na-promote siya, 'di ba, bago naging PNP chief kasi 'di ba, napakulong niya si Kibuloy. Nahuli niya si Kibuloy, dapat syempre pinromote siya. Nakuha niya yung tamang star. So 4-star general na siya o 5-star. Pero tingin ko 4-star general. Okay? So ayun na nga mga kaibigan, para maging PNP chief ka, dapat 4-star general ka. Okay? Ang problema nito mga kaibigan, sabi ni John Vic Rimulya, ay walang sinabing dahilan ang Pangulo kung bakit niya tinanggal sa pwesto si PNP chief. Wala ring civil and administrative or criminal offenses. So bakit tinanggal kung malinis naman pala? So ito na nga ang pinalit si Nartates. The problem is 3-star general po si Nartates. So ibig sabihin, hindi po siya pwedeng pumalit. O kung pwede man siyang pumalit, ano yung kanyang magiging role? Kasi parang nasa PNP rules po yun na dapat 4-star general. 3-star general po si Nartates. So paano kaya yung magiging posisyon ni Nartates?
So, yun na nga, no? Ang katungkulan kasi ng PNP chief, pwede siyang mag-demote, pwede siyang mag-promote, pwede siyang mag-reshuffle ng mga hanay ng kapulisan. Provided na mayroong go signal at approval from the NAPOLCOM, National Police Commission. Okay, so which is kakayahan yon at qualified po na gawin yon si General Torre. Ang mali lang niya talaga, hindi niya in-inform ang DILG o ang NAPOLCOM na meron siyang ire-reshuffle. Okay, yun lang po yung naging problema niya. So, tapos na tayo dyan. Ang OIC ngayon ay si Nartates. Ano pa pangalan? Ayun, si Nartates po yung pumalit. Yung kasalukuyang OIC ng PNP. The thing is, since hindi po qualified by rank itong si Nartates po ay, okay, si Nartates po ay qualified by experience, by exposures sa mga opisina, no, ng kapulisan o pulisya. Very qualified po siya sa kanyang mga hinahawakang mga posisyon at sa kanyang experience. Very qualified. Ang tinitignan natin dito ay hindi po siya qualified by rank. Okay, so kung hindi siya qualified by rank at siya yung kasalukuyang OIC, no, ng PNP, pwede ba siyang mag-promote? Pwede ba siyang mag-reshuffle? O pwede ba niyang baguhin yung hanay ng mga opisina ng kapulisan? So, dahil nga disqualified siya by rank, syempre hindi rin, kumbaga, void ab initio din. Kung titingnan natin, void ab initio yung kanyang pagiging OIC. So, unless ma-promote muna siya bilang 4-star. Pag na-promote na siya, pwede na. So, ayun na nga po. Ang problema naman kay General Torre, qualified siya by rank, by plantilla, pero disqualified naman siya by his experience and by his questionable performance. Kasi bago pa man po naging Pangulo si Marcos Jr., ay meron na pong mga hindi magagandang record si General Torre, 'di ba? So alam naman po natin 'yan, mga nung siya po ay nasa Calbayog ba 'yon? Nadeklara siya bilang persona non grata. Tinanggal siya ng pangulo. Tapos mahilig po siyang mag-arbor ng mga tauhan niya, yung mga nagkakasala, tauhan niya, ina-arbor po niya. So pinatapon po siya sa lugar na yon at dinala po siya sa QCPD, Quezon City Police District. Ang problema nung siya po ay hepe ng QCPD, merong isang kalbo na police, retiree. Oo, nagkaroon ng engkwentro doon sa isang cyclist. Oo, sa isang cyclist. Hindi ko nalimutan ko na yung issue na yon. Ang abogado ng cyclist, si Attorney Topacio. Ngayon, ina-arbor ni Nicolas Torre III yung kaso kay Attorney Topacio. Hindi pumayag ang abogado. So, siyempre, bawal yun. Aarborin mo yung kaso. 'Di ba? Bawal yun. So, ginawa ni Nicolas Torre, nag-resign siya. Dahil siyempre, nabalutan ng hindi maganda yung kanyang track record na naman. So, natanggal siya sa CIDG. Siya po ay natanggal po siya sa QCPD. Inilipat po siya sa CIDG. Ngayon, dahil inilipat siya sa CIDG, yan, kung ano-ano yung pinaggagawa ni Nicolas Torre doon sa Kingdom of Jesus Christ nung ipinapahanap nila si Pastor Apollo Kibuloy. So pinasok nila, niransak nila, binutas nila yung ilang bahagi ng paligid ng kingdom dahil meron daw doong heartbeat ni Pastor Apollo Kibuloy. So parang gawain ng baliw yun, huhukayin mo. May mabubuhay ba sa ilalim ng lupa? Naku naman.
So yun, hindi magandang tignan sa isang kapulisan, 'di ba, yung mga ganun. So, dahil successful, nahanap niya si Pastor Apollo Kibuloy na ipakulong. Ayan, na-promote siya. Tapos dinagdagan pa ng pagpapadala niya kay former President Duterte sa ICC. Adi super talagang promote na promote. Oh. Nung naipatapon na si Duterte, saka siya ginawang PNP chief. 'Di ba? Saka siya ginawang PNP chief. Tapos nung maging PNP chief na siya, ayun na. Ngayon, saan siya ililipat? Ano ba yung issue na kinakaharap ngayon ng Pangulo? Ano ba yung issue na kinakaharap ngayon ng Pangulo? Nasabit yung kanyang pangalan. Wala akong ibang maisip kundi flood control. Wala akong maisip kundi flood control. Ganito mga kaibigan, mayroong tatlong ahensya ng pamahalaan. Executive na kung saan ang pinuno ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Executive. Ang trabaho ng executive, sila ang nagmo-monitor at nagpapatupad sa mga batas. Ibig sabihin, minomonitor nila yung mga executive branches of the government. Yung judiciary naman, ang pinakang pinuno ay ang Chief Justice. So yung kanyang tahanan, Korte Suprema, Supreme Court. Okay? Ang judiciary ay Supreme Court. Ang kanilang tahanan. Yon, si Chief Justice po doon. Yung legislative naman, ang kanilang tahanan ay ang Kongreso. Meron tayong upper and lower chamber. Lower chamber, yun po yung congressman. Ang pinuno ay si Martin Romualdez. Sa Senado naman ay si Chis Escudero. So, ang trabaho ng legislative, sila yung nagbabalangkas, gumagawa ng batas, at nagbibigay ng pondo sa mga ahensya ng pamahalaan. Yung, kalimutan na natin yung judiciary, wala silang kinalaman dito. Ang mangyayari dito, sasabihin ng Pangulo, isusumitin niya yung kanyang proposal, ito yung budget ko, ito yung mga priority ko ngayong ika-4 na taon ko bilang Pangulo. 2025 to 2026 fiscal year. This is my priority. Yan. And ito yung budget na gusto ko para mangyari, matupad itong priority projects na ito. Isusumitin niya ito sa House of Representatives. So pag-uusapan yung budget ng House, ng Senate, bicameral committee, at babalik sa Pangulo by December. So, pag nasa Pangulo na, pipirmahan na niya yon, magiging General Appropriations Act. So, malalaman na doon, nasunod ba yung budget na hinihingi. Halimbawa, nakita natin doon na yung budget ng DPWH ay 1.1 trillion pesos. Nasa Pangulo na yun, titignan ng Pangulo yun. Itong 1.1 trillion na ito ay kasama ba doon sa mga priority projects ko? Naaayon ba ito doon sa mga plano ko ngayong fiscal year? So kung oo, pipirmahan lang niya yun. Pero kung hindi, i-veto niya yun. Okay? So ang nangyari, pinirmahan ng Pangulo. And there you come. Okay? Flood control projects. DPWH. DPWH ang implementing agency ng mga flood control project. Sino dapat yung humawak, mag-approve at mag-imbestiga, tumingin sa development ng mga flood control project? It's the President. Presidente po ang dapat tumingin dyan, hindi po kung sino-sino. So, ayun na nga mangyari mga kaibigan. So, alam nyo na, no? Saan si General